Ano ba gamitin si EAFS? For first-time users, enrollment is required. Pag-click ninyo ng EAFS icon sa BIR website, dadali niya kayo sa EAFS login page. For first-time users, click nyo yung not registered. Clicking the not registered, dadali niya kayo dito sa account registration page. So you have to provide all the required information as evidenced by the asterisk and click submit. So the reminder sa pag-enroll sa EAFS, any TIN or taxpayer identification number can be enrolled as a company TIN only once. Again, any TIN can only be enrolled as a company TIN only once. EAFS is TIN-based, TIN and email-based. So once na mag-enroll ka na ng TIN, hindi mo na pwedeng i-enroll uli ito. However, TIN of the authorized representatives can be enrolled multiple times. Kasi syempre, di ba, authorized representative yan. So marami siyang kliyente. So pwede niyang i-recycle yung kanyang TIN. As a company, once mo lang pwedeng i-enroll lang yung TIN. But as an authorized tax agent or representative, kung gaano karami yung i-represent mo, kung gaano karami yung client na gagawin mo ng EAFS, ganun karaming beses mo pwedeng gamitin yung TIN mo as tax agent representative. Now, the system validates the TIN, so only valid TINs can be used during the enrollment. Magpa-prompt si EAFS na invalid TIN yung nilalagay mo kung hindi naman talaga valid yung TIN na ginagamit mo. Also, any particular email address can only be used once, either as a company email or as representative's email. Sabi ko nga kanina, the EAFS is TIN and email-based. As company TIN, once mo lang pwedeng gamitin. As authorized representative's TIN, kung gaano karami yung gagawa mo ng EAFS account, ganun karami mong beses pwedeng gamitin yung tax agent's TIN. But for email addresses, once mo lang pwedeng gamitin ng isang email address as a company TIN or as a representative's TIN. So kung ikaw ay, nakita ko may mga participants tayo dito ng mga tax practitioners, mga bookkeeping services, accounting services, kung kayo ang gagawa ng TIN, ng EAFS account ng inyong mga clients, you need to have a unique email address for each and every client that you will represent, plus another TIN para sa enrollment ninyo mismo. Okay? Now, for companies who will be doing their own submission, they can just copy their information, and use it as authorized representatives' details. The required spaces cannot be left blank, so if the taxpayer will be doing their own submission, pwedeng gawin nila, i-copy na lang nila yung company information, taxpayer information, at paste nila dun sa authorized tax agent representatives information fields. Hindi kasi pwedeng blanco ito. You will also be required to enroll a preferred username, but a username can only be enrolled once by any person. So once the system detects that your preferred username has already been enrolled by somebody else, okay, kailangan mo mag-provide ng bagong username. For the password naman, mayroong password policies that you can use as a guide sa pag-formulate ng password na dapat gamitin. Pag na-fill out mo na lahat ng fields, click submit. The statement of undertaking page will appear, so you will need to click accept. Meron kang matatanggap ngayon na email with an activation link in the email address that you enrolled. So you will need to click on the activation link within 72 hours to activate your account. When you click it, dadaling ka niya sa account activation successful page to acknowledge your successful activation. And that's it. You're enrolled with the EAFS, so pwede mo nang gamitin si EAFS sa iyong submission. So paano ba magpasa gamit si EAFS? So in the EAFS login page, provide your username and password and click login. Pag login mo, dadaling ka niya sa homepage
In the left pane, click File Upload. So now, RMC 43-2021 rationalize the definition of the EAFS. So meron ng 5 file types na pwedeng i-upload sa EAFS. Income tax return, audited financial statements, Form 1709, others, and yung tax credits. So 5 file type ang pwedeng i-upload sa EAFS. Yung 5 file types na yon pwedeng i-upload sa mga upload boxes na to. Isa para sa income tax return, isang upload box para sa financial statements, audited or unaudited. Okay, so hindi kailangan audited financial statements lang yan. So basta financial statements, annual financial statements, dyan natin ipapasok. Isang upload box para sa Form 1709 and its attachments, 3 upload box para sa tax credits, and isang upload box para sa tax credit. So ano ba yung mga ina-upload dito para lang may idea kayo, although it's provided for in RMC 49-2020, the income tax return, yung nakasulat dyan, ang tinutukoy dyan is not the ITR itself. Nag-electronically file na kayo, di ba? So, hindi nyo na kailangan i-upload yung ITR ninyo. So, anong i-upload nyo dito? Ang i-upload nyo dito is yung FRN kung EFPS user kayo or the email confirmation kung EBIR form user kayo. Yun ang i-upload ninyo sa income tax return na upload box. Yung inyong financial statements, complete set of financial statements, including the auditor's report, kung audited ba yan, the financial statements themselves, the statement of management responsibility, and the other required schedules, dun yung ipapasok sa audited financial statements na upload box. But again, this applies not just to actually audited financial statements, but even unaudited financial statements. Okay, so basta may required ka magpasa ng financial statements, dyan mo i-upload. Yung Form 1709, dun mo i-attach sa upload box sa Form 1709 and its attachments. Kung ikaw ang magkiklaim ng tax credit, yung 2307, 2316, 2304, 2307, 2306, 2316, 1606, dito mo yan i-upload sa tax credits. And then yung others naman, kung meron kang amended return, so yung original returns filed, Form 2304, so meaning income payment not subjected to withholding tax, prior year success credits, etc. Dyan sa others mo i-fill up. So basically, balikan nyo yung unang discussion natin, yung umpisang slides natin, ano ba yung mga required attachments, naka-fit dito kung ano yung mga yon. Ano yung income tax return, FRN, and email confirmation lang. Ano yung papasok sa definition ng financial statement, sa discuss natin yun na ipapasok nyo sa pangalawang upload box. Ano yung Form 1709 sa pangatlong upload box. Ano yung mga tax credits, yun yung ipapasok nyo sa tax credits 1, 2, and 3. At ano yung others dun sa pinakadulo. Now, para mapili ninyo para makapag-upload sa EAFS, kailangan nyo munang piliin yung applicable na tax period. To do that, you select the period, either kung quarterly ba yan or annual. Select the month and month end. Okay? So, calendar tayo kasi individuals tayo. So, if you're filing for your annual ITR, so you select the period annual, you select the month December, kasi calendar year tayo, so ended December, and then select the applicable year. Pag ginawa niyo yan, mag-update yung required file name sa taas to tailor fit dun sa period na sinelect natin. Now, take note that only valid PDF files can be uploaded in the AFS. Hindi Excel, hindi Word, hindi JPEG, hindi PNG. Dapat PDF file. Also, excuse me, each file must not exceed 4.8 gigabyte per file per upload. But per file, or a maximum of almost 35 gigabytes. Bakit 35 gig? Balikan natin itong boxes. Sabi ko kanina, di ba? Each upload box can accommodate up to 4.8 gigabyte per file. So, 4.8 gig para sa income tax return,
4.8 para sa AFS, 4.8 para sa 1709, 4.8 para sa tax credit 1, 4.8 para sa tax credit 2, 4.8 para sa tax credit 3, at 4.8 para sa others. Anong ibig sabihin nito in real world? Ang ibig sabihin niyan, ang 4.8 gigabyte na file is equivalent to 10,000 pages, okay, of PDF file. So hanggang 10,000 pages. Ibig sabihin, kung yung ITR mo, FRN lang naman or email confirmation, kasyang-kasya dyan kasi 4.8 gig ang kasya. Hanggang 10,000 ang kayang ipasok sa ITR eh. Pero 1 or 2 pages lang naman ang FRN saka email confirmation. Yung financial statements mo, wala pa naman ako nakita na FS na umabot ng 5,000 pages. Pero just the same, kung 5,000 man yung financial statements ninyo, kayang-kaya pa rin yan i-upload sa EAFS kasi yung second upload box, hanggang 10,000 page nga ang kaya niyan. 1709, it's the same. Tax credits, kung marami kayong tax credits, sabihin na lang natin, meron kayong 30,000 na 2307. Okay? Kayang-kaya yan i-upload ka agad sa EAFS. Of course, as long as mabilis yung internet niyo, doon tayo magkakatalo kung gaano kabilis yung internet niyo. But kaya niyang i-accommodate per upload. Each of those boxes, 10,000. So kung may 30,000 ka, kayang-kaya niya yan ipasok dyan. And then others, 10,000 ulit. So almost 70,000 pages ang kayang i-accommodate ni EAFS per upload. Assuming lagpas 30,000 pages yung tax credit mo, kunwari, so may 40,000 tax credits ka, paano gagawin mo doon? So yung 30,000, kasya doon sa unang submission mo, yung remaining 10,000, di mag-submit ka ulit. Walang limitation doon. Provided, of course, you did that within the deadline. Now, paano ba magpasa sa EAFS? Ang pagpasa po sa EAFS, dapat ito ay one long file, one long PDF. So kung meron kang ITR, so isang page para sa FRN o 2 page para sa email confirmation, yung 2 page na email confirmation mo, magkasama yun sa isang PDF file. Yung financial statements mo, kung 100 pages yung financial statements mo, isang file containing all the 100 pages of your financial statements. If you have 30,000 tax credits, 30,2307, tatlong file ang i-upload mo. Bakit tatlo? Kasi nga, each upload box hanggang 10,000. So, yung first 10,000, lagay mo sa tax credit 1. Second 10,000, lagay mo sa tax credit 2. Third 10,000, ipasok mo sa tax credit 3. Kung meron kang others, ipasok mo dyan and then i-submit mo. Kung 40,000 ang tax credit mo, yung pang-apat na 10,000 tax credits mo, file ka ng panibago. Okay? This is one main difference between submission of your tax credits using the EAFS versus versus submitting them via DVD-R or USB. Kasi in RR 16 2021, sinabi doon na i-observe pa din kung ano yung naming convention applicable sa manner of pag-submit ninyo. With the EAFS, one long file. But kung magpapasa kayo via DVD-R or USB, one tax credit, one PDF file. So kung ang PDF file ninyo is 10,000, yung CD nyo ipapasa, DVD-R or USB na ipapasa ninyo, may 10,000 PDF files dapat na laman yon. Okay? For claiming tax credits, you are also required to submit Annex C or the sworn statement as an attachment to your tax credits. Now, yung sworn statement na yon, ipapasok nyo siya sa others. So now that we've updated the Now that we've updated the period, month, and year, yung required file names yan, automatically mag-update yan para ika-copy-paste nyo na lang kung ano yung file na i-upload ninyo. So para dun sa AITR, i-copy nyo yung provided na naming convention para sa income tax return. Para sa FS, i-copy nyo yung naming convention, so on and so forth.
Take note po that the files that you will be submitting to the EAFS will be encrypted. And therefore, you will not be able to view it after submission. Yung files ay in-upload ninyo. Ibang usapan, syempre, yung local file ninyo, nandiyon pa rin yun sa mga computer ninyo. But the files that you actually submitted to the BAR, it will be encrypted and hindi nyo na siya makikita. So make sure that the files you submit are exactly what you wanted to submit. And once you're satisfied, once you have attached all your desired files, click submit. Clicking submit will take you to the statement of undertaking page. You will need to click accept to proceed with your submission. Merong lalabas na file upload confirmation page. Okay? You may, with the transaction code and the date and time of submission. So, andito yung transaction code, ito yung reference number natin. Andito din yung date and time kung kailan kayo nagpasa. You may take a screenshot of this that may serve as proof of submission using the EAFS habang wala pa yung email na natatanggapin ninyo. Isingit ko lang kasi lagi na lang may nagtatanong yung sa EBR forms, paano daw kapag wala sila natanggap na email confirmation? Ang una ko tinatanong, na-screenshot nyo ba? Kasi may something similar si EBR forms eh. Screenshot nyo yun. Kasi nandun sa RMC way back 2015 on the use of the EBR forms, which kinopya namin actually when we were making the EAFS. Meron sa RMC noong 2015 na nakasabi doon na may yung lumabas na filing confirmation page. Pwede nyo i-screenshot yon, isama nyo yung date and time, system date and time ng inyong PC. That would serve as proof ng inyong electronic filing habang wala pa kayong natatanggap na email confirmation.